Dahil sa angking galing na ensui, pinatay ng mga di kilalang lalaki ang kapatid ni Dylan na si Jessica, at lahat ng ito ay kanyang nasaksihan. Na makita ni Dylan si Reka na nakikipaglaban pa sa isa ring mahiwagang sandata, naisip niya na si Reka ang kanyang susi upang makita ang mga taong pumaslang sa kanyang kapatid. Nagharap ang dalawang mandirigma, subalit pinatay ng kapangyarihan ni Dylan ang kapangyarihang apoy ni Reka. Ang alab ng apoy sa harap ng salamin. Kamukha mo siya. Reka! Reka! May sugat ka! Ikaw si... Hindi ko naiintindihan kung bakit nagawa mo ang bagay na ito. Wala ka ba man lang nararamdamang awa para sa kanya? Walang pakiramdam. Matagal nang nawala ang aking pakiramdam. Dahil sa gabal lang ito sa aking paghiganti. Reka, hiniligtas ka ni Ana. Pakakawalan kita ngayon. Pero hindi pa tayo tapos. Makukuha ko rin sa'yo ang gusto kong malaman. Reka, Ang labo naman. huwag ka muna magsalita. Isang babaeng may kapangyarihang magpagaling. Iniimbestigahan ko na ang sinasabi nilang babaeng nagpapagaling. May palagay akong siya na nga ang babaeng yun. Siya nga. Ay. Maaaring ang kanya kapangyarihan ang susi sa lihim ng buhay na walang kamatayan. Ayon sa kasulatan, ang pangkat ng Hokage Ninja ay taglay ang lihim na ito noong panahon ng digmaan. Huwag na huwag niyo siyang hihiwalayan. Masusunod. Ah, ikaw pala. Dylan, may kagami? Wala yata akong kilalang ganon. Mas matanda siya sa atin na 1 taon. Siya ang pinakamatalino estudyante na nag-aaral sa eskwelahan natin. Kaya lang, hindi siya malapit kahit kanino. Sabi nila may pagkasuplado. Popular pero tahimik. Eh bakit naman gusto ng taong yung saktan si Reka? May hawak din siyang mahiwagang sandata na kung tawagin ay ensui. Ensui? Eh baka pakanana naman to ni Emma. Malamang. Kung gusto mo, Reka, pagtulong-tulungan natin yung taong yon para naman madala. Imposible. Masyado siyang malakas. Huwag mong sabing natatakot ka ha. Hindi maganda yung inaasal mo. Paano na lang yung pangako mo kay Ana? Nakalimutan mo na ba? Reka man, punch! Hindi na po ako uulit! Pagkatapos, hindi na muling ginambala ng salamangkero sina Reka at ang prinsesa. At sila'y naging masaya na. O ano, nagustuhan niyo bang kwento ko sa inyo? Hindi ba man lang kayo nagandahan? Hindi pa ang pangit! Naku naman, pinaghirapan ko pa naman to kagabi. Pangit naman talaga eh. Hi! Max, Ira, kanina pa ba kayo dyan? Si Reka. Reka, masama ba ang pakiramdam mo? Hindi. Kanina pa yan ganyan eh. Ang galing mo naman. Nag-aaral ka pa eh. Nagtuturo ka na ng mga bata. Mahilig kasi ako sa mga bata eh. Alam mo, ang ganda-ganda ng kwento mo kanina. Hindi maganda yun ha. Bakit naman ako ang ginawa mong kontrabida? Siguro dahil sa pagmumukha mo. Ano? Hindi ba totoo naman, Reka? Ano ba, Reka? Alam ko na, pumunta na lang tayo bukas sa karnabal. Ano? Karnabal? Oo, tayong lahat ang pupunta. Kung tayong 4 ang pupunta, si Reka at si Ana. Ako at si Ira.
Ibig sabihin double date. Hindi ganun yun, ha? Oy, si Max at si Ira. Double date! Hindi ganun yun eh! Paano nangyari yun? Iniwan ko siya kagabing sugatan. Tapos ngayon magaling na siya. Mapanganib ang taong ito. Teka, sandali. Huwag mong sabihin ngayon ka pa natatakot. Bastas, sandali lang! Gusto ko na bumaba dito! Wow, ang sarap sumakay. Ha? Max, okay ka lang ba? Parang nawalan yata siya ng malay. Sasakay pa kami ng roller coaster, sasama ka pa ba? Baka himatayin uli ako eh. Ang laki mong tao, laki mo namang lampa. Reka, may dinaramdam ka ba? Hindi ka pa kasi sumasakay sa mga ride eh. Tara, sasakay kami sa roller coaster. Sama ka sa amin. Sabi ko, ako ang tagapagligtas ng prinsesa. Ha? Pero ako ang laging inililigtas ng prinsesa. Ayun ba? Baliwala yun. Huwag mo isipin yun. Sandali, bibili lang ko ng maiinom natin. Kawawa naman si Reka. Dahil sa nangyari nung isang araw ay nalungkot siya. Ano kaya ang pwede kong gawin para mapasaya ko siya? Miss Ana Yanagi, Ha? Ang boses na yun. Di ba ikaw yung nakalaban ni Reka? may sasabihin ako sa'yo. Teka! Wala akong intensyon saktan ka. Maniwala ka. Ilang sandali na lang at hahanapin ka na ni Reka. Gusto kong dito kami magkita. Tatapusin ko na ang aming laban ngayong araw na to. Pero bakit si Reka? Isa siyang mapanganib na tao. Alam kong may inililihim siya sa akin. At yun ang gusto kong malaman. Inililihim? Desidido siyang matalo si Reka. Ang tagal naman niya. Oo nga, uhaw na ako eh. Hindi kaya naligaw yun? Tara, hanapin natin. Sige. Reka, ang mahal mong prinsesa hindi pa rin bumabalik. Ha? Bahala ka. Sino siya? Siya ang nakatatanda kong kapatid. Pinatay siya nung kasing edad mo pa lang. Mula nun, isinumpa ako na ipagiganti ang kanyang kamatayan. Si Reka. Wag! Huwag ka nang tumuloy! Huwag ka nang pumunta rito! Prinsesa! Reka, wag! Mapapahamak ka lang! Pero... Reka, wag! Pero nangako ako. Nangako ako na magiging ninja ng prinsesa. Reka, mapapahamak ka lang! Prinsesa! Gaya ng sinabi ko, nawalan na ako ng kakayahang magmahal ng kapwa. Wala nang natitirang awa sa puso ko, kahit na para kanino. Sana maintindihan mo. At habang kasama mo si Reka, palagi kang malalagay sa panganib. Sigurado yan. Huwag mo na ituloy! Sorry. Huli na ang lahat, Ana. Prinsesa! Sinakta ka ba niya? Reka! Prinsesa, pasensya ka na sa inasal ko kanina. Minsan lang ako natalo pero inisip ko na hindi kita kayang pagtanggol. Sorry Sorry talaga. Hindi na mauulit yun. Kahit anong mangyari, ako pa rin ang magiging tagapagtanggol mo. Okay ba yon, prinsesa? Reka! At ikaw, Dylan, bakit kailangan pang dukutin ang aking prinsesa? Siguro natatakot ka na ngayon dahil hindi ka naman nanalo sa akin, no? Tagapagtanggol mo yan. Kawawa ka naman.
Mabuti pa tumabi ka muna. Ilalabas ng aking Insui ang tunay mong pagkatao. Tama ng daldal! Sisimulan ko na! Nagliliyab. Pwe, nasobrahan ko yata ng apoy eh. Munti ka na tuloy tamaan. Reka, nasaktan ka ba? Marami kang sugat! Nako, hindi. Hindi naman masakit eh. Sigurado ka ba talaga? Nakita ko ng paghaluin mo ang pulbura at ang iyong apoy kaya ito sumabog. Akala mo siguro matalino ka na, ano? Ngayon, may lakas ka pa bang labanan ako? Gayong nasugatan ka na ng gusto ng mga bubog ng salamin? Reka! Ang dami niyong sugat! Siya ba ang Dylan na sinasabi nyo? Ako naman ang harapin mo ngayon! Tignan natin ang lakas mo! Reka! Salamat. Pero hindi ko kailangan ng tulong nyo. Sarili kong laban ito. Akong bahala dito! Anong ginagawa mo dyan? Kawawa ka naman. Hindi mo pala alam ang pagkakaiba ng totoo sa hindi. Mayabang. Baka mapahamak si Reka! Ano nangyari? Si Emma! Pwede ba? Huwag ka nang makialam dito. Hindi niyo sila maaaring pigilan. Dylan, itutuloy natin. Yeah! Eto sa'yo! Salamin na naman. Paulit-ulit ka na lang. Hindi ka ba napapagod? Tumigil ka na! Bilib din naman ako sa lakas ng fighting spirit mo. Pero hindi pa rin ito sapat para maipapanalo mo ang laban nito. Tulungan na natin siya. Nakikiusap ako sa'yo. Patigilin mo na sila. Baka mapahamak pa si Reka. Anong nakakatawa? Sumusuko ka na ba? Hindi. Kabaligtaran nun. Dalawang tira. Dalawang tirahan na lahat matatalo na kita. Dalawang tirahan? Baka naman nagbibiro ka. O baka naman ang ibig mong sabihin ay dalawang tira na lang ang kaya mong gawin. Patay, alam niya na pala. Dylan, humanda ka. Apoy na may pulburan na naman. Sabi mo tatalunin mo ako. Mag-isip ka naman ng bago. Tandaan mo, ito ang una! Naiintindihan ko na. Ayaw niya maguluhan sa mga salamin kaya binasag niya ang mga ito. Kung mapipigilan ko ang ikalawang tira niya, siguradong may panalo pa ako.
Nasaan na siya? Salamin? Ito ang ikalawa! Dylan, natatandaan mo ba yung sinabi mo na kayang patayin ng tubig ang apoy? Pero naisip mo ba na kayang pasingawin ng apoy ang tubig? Hanggang sa ito'y tuluyang mawala! Ang Ensui ko. Ang galing! Reka! Nakakakilos na tayo. Ano pang hinihintay mo? Ituloy mo na. Tapusin mo na ako ngayon. Anong mapapala ko pag ginawa ko yon? Malis ka na lang. Sigurado ka ba na wala kang kinalaman sa mga taong nagtangkang nakawin ng Ensui? Sa mga taong pumatay sa kapatid ko? Patawarin niyo ako. Sabi ko na nga ba, ikaw may kagagawa nito eh. Ito lamang ang tanging nalalaman kong paraan upang lalo kong mapaghusay ang inyong kapangyarihan. Lalo mo paghusay? Pero bakit kailangan pang gawin yun? Dahil pagdating ng takdang panahon, may isa pa kayong makakalaban. Isa siyang ninja. Anong sabi mo? Isa ring ninja? Sigurado ko na ngayon pa lang ay iniipon na nilang lahat ng mahiwagang sandata upang mapasa kanilang kapangyarihang taglay ng bawat isa. May palagay din ako na ang pumaslang sa iyong kapatid ay nakapaligid sa ninjang ito. Ibig mong sabihin, ginamit mo lang pala ako para makuha mo ang gusto mo. Ang inyong kapangyarihan sa ngayon ay hindi pa rin kasing galing ng sa ninjang sinasabi ko. Ang mahalaga ay magsama-sama kayo upang lalong lumakas. Huwag mo akong idamay sa mga kalokohan ninyo. Inaamin ko na natalo mo ako ngayon. Pero hindi ko matatanggap ang awa mo sa akin. Sa ngayon, isa lang ang gusto ko masiguro. Kung kaya mong ipagtanggol ang prinsesa. Siyempre naman! Kaya ko siyang ipagtanggol! Pero pag hindi ko nagawa yon, mabuti pang akong mawala. Para ka talagang ninja nung unang panahon. Tuparin mo ang ipinangako mo. Oo. Di mo na kailangan magpakamatay. Dahil pag nalaman ko na pinabayaan mo siya, ako na mismo magpapahirap sa'yo. Hanggang kamatayan. Puro ka daldal. Reka! Ang dami niya sugat. Dali natin sa ospital. Kaya ko siyang pagalingin. Teka, sandali. Ano gagawin mo? Naghihilom ang lahat ng sugat ni Reka. Prinsesa, isa ka pa lang. May kapangyarihan akong magpagaling ng kahit na anong sugat, pero hindi ko kayang palitan ng dugong nawala sa kanya. Kaya binibigay ko na lang ang sarili kong dugo. Mula ngayon, hindi mo na mapipigilan pa ang guhit ng iyong kapalaran. Reka, ang magiting kong anak. Ito po ang nakalap kong impormasyon. Ang babae niya ay si Ana Yanagi at may kapangyarihan sa magpagaling. Ganun ba? At isa pa, ang mga taong nakapaligid sa kanya ay may taglay ding iba't ibang kapangyarihan. Ano? Anong nakakatawa dyan? Natutuwa ako. Ngayon ay alam ko na ang dahilan kung bakit umuugong ang aking mahiwagang sandata. Kailangan kong makuha ang babaeng may kapangyarihang magpagaling.